Hello everyone. For today's we are going to tackle about the sacrament of anointing the sick. So let's start. By the sacred anointing of the sick and the prayer of the priest, the whole church commends those who are ill to the suffering and glorified Lord, that he may raise them up and save them. And ended, she exhorts them to contribute to the good of the people of God by freely uniting themselves to the passion and death of Christ. So, this is all about the prayer of the priest to the someone who ills. So, dito po natin makikita na yung mga pare is nagkakaroon ng healing process sa isang tao na kung saan na mayroong isang malubhang sakit o kalagayan. Dito natin makikita na ang sa pamagitan ng prayer o sa pamagitan ng mga iba't ibang panalangin patungkol kay Kristo, ang tao ay dumadako sa isang mabuti at mas marangyang kalagayan. Dahil dito, naniniwala na ang mga tao na nakararanas ng anointing of the sick is nagkakaroon ng kaginhawaan at kumbaga is naroon ang kanilang pananalig sa Diyos na sila ay gagaling sa pamagitan ni Kristo. And the next one is the anointing of the sick is not a sacrament for those only who are at the point of death. Hence, as soon as any one of the faithful begins to be endangered of death from sickness or old age, the fitting time for him to receive this sacrament has certainly already arrived. If a sick person who received this anointing recovers his health, he can, in case of another grave illness, receive the sacraments again. If during the same illness the person's condition becomes more serious, the sacrament may be repeated. It is fitting to receive the anointing of the sick just prior to a serious operation. The same holds for the already dosed freely becomes more pronounced. So this statement is all about the sacraments kung saan sa puntong ito ay hindi lamang sa kamatayan nakatuon ang anointing of the sick. Kung gayon, ito rin ay patungkol sa mga sandali ang sino man sa atin ay naroon sa isang mapanganib na kondisyon, tayo po ay magkakaroon ng anointing of the sick. Tapos dito naman po sa ikalawang statement, kung saan ang tao na nakatanggap ng anointing of the sick ay gumaling sa maaari niya uling tanggapin ang sakramentong ito. At kung sa panahon naman iyon ay ang tao naman pong iyon ay nakatanggap rin ng malubhang sakit at subalit sa hindi niya na-receive ang kaginhawaan sa sakramentong ito, maaari niya pa rin itong tanggapin at i-consider to another, give more chance. So, only priests are ministers of the anointing of the sick. It is the duty of pastors to instruct the faithful of the benefits of the sacraments. The faithful should encourage the sick to call the priest to receive this sacrament. The sick should prepare themselves to receive it with a good disposition, assisted by their pastors and the whole ecclesial community, which is invited to surround the sick in a special way through their prayers and fraternal attention. So, this is all about that. Ang magpaparesibi sa isang tao ng anointing of the sick ay ang pari lamang o ang pastor. Tungkulin ng mga pastor na turuan ang mga mananampalataya sa mga pakinabang ng sakramentong ito. Dapat nahikayati ng mga mananampalataya ang mga may sakit na tumawag ng isang pari para tumanggap ng sakramentong ito. Dapat ihanda ng may sakit ang kanilang sarili na tanggapin ito ng may mabuting disposisyon.
sa tulong ng kanilang pastor at buong eklesyal na komunidad na inaanyayahan na palibutan ang mga may sakit ng espesyal na paraan sa pamagitan ng kanilang mga panalangin at atensyon ng mga fraternal. So, dito po is hinihikayat ng buong Katoliko o sa ating mga Katoliko na ang priest lamang o ang pastor ang maglalahad sa atin ng sakramentong ito, ang sakramento ng anointing of the sick. Dito natin makikita kung paano at sa sakramentong ito, ang priest lamang is yung kumbaga sacred, ang sacred na magbibigay sa atin ng anointing of the sick. So, thank you for listening. That's all for today.